Back again sa atin na channel sa Book of Life in My Life sa mga chapter na kabuhi natin araw-araw. So today, babahagi ko sa inyo yung isang verse sa Biblia na kung saan ating bigyan ng tinatawag na pag-uunawa. So bago ang lahat, magpapasalamat ako kay Lord. Kasi tagal na hindi ako nakagawa ng video dahil busy sa pagla-live, no? Napapasalamat ako kay Lord ngayon nandito ako. So bali, mga kapatid, lahat ng mga biyaya sa buhay ko, lahat na nangyayari sa buhay ko ay araw-araw binabahagi ko sa inyo sa live. So for today, sa live ko kasi maraming mga nagko-comment, maraming nagtatanong saan ba daw sa Biblia yung mga tao na mag-aasawa pa or magkaanak. Sabi ko, titingnan ho natin kasi ang Biblia ho ay katotohanan. So, maganda ang tanong ng mga bagay na yun, mga kapatid. Sa maikling sagot, wala nang mag-aasawa at magkaanak sa eternity pagkatapos ng second coming. Pero, mga kapatid, depende ho yun sa tanong natin. Kasi within 1,000 years na pamahala ni Jesus Christ, yung tinatawag na millennial kingdom, mayroon pa. Kasi makikita mo dyan, mga kapatid, sa Isaiah 65 verse 21, at itatayo nila ang mga bahay at tatahanan nila at magtatanim sila ng mga ubas at kakain ng bunga niyaon. So, hindi sila magsisilang para sa kasakunaan sapagkat sila ang lahi na pinagpala ng Panginoon. Isaiah 65 verse 23. Ibig sabihin nito, mga kapatid, yung mga taong nabubuhay sa tribulation at nakaligtas, sila yung mag-aasawa at magkakaanak pa rin. Normal pa din ang buhay. May bahay, may tanim, may pamilya. Pero mahahaba na yung mga buhay nila, mga kapatid, kasi ayon sa Isaiah 65 verse 20, sapagkat ang mga bata ay mamamatay na may 100 taon. Yes, mga kapatid. So, ibig sabihin, sa mga bagay na yon, mayroong kasagutan sa Biblia natin. So, ibig sabihin, basahin nyo na lang o titingnan nyo dyan mula sa Isaiah 65 verse 21 hanggang sa 23. Nandyan ho, mga kapatid, makikita ho natin na normal pa rin ang mangyayari sa buhay ng tao. Yung mga tao na nakaligtas sa tribulation, yun ho ang magkaroon ng mga asawa at magkaanak. Pagkatapos ng 1,000 years, bagong langit at bagong lupa. Ito na yung, mga kapatid, ang eternity. Wala na, sapagkat sa pagkabuhay na magmuli ay hindi na mag-aasawa ni mapag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ayon ito sa Mateo chapter 22 verse 30. So, ibig sabihin, mga kapatid, after na 1,000 years, bagong langit at bagong lupa na, eternity na, wala nang mag-aasawa. Ibig sabihin, mga kapatid, pag na-rapture ka na at may bago ka ng katawan, hindi ka na mag-aasawa kasi nakasama ka sa rapture. Hindi ka na mamamatay, hindi ka na manganganak. Yes, mga kapatid, ang pamilya natin si Lord. Lahat tayo magkakapatid na sa harapan niya. Trabaho natin, maglingkod, maghari, sumamba. Makikita mo ito, mga kapatid, sa Revelation chapter 22 verse 3 to 5. Bakit wala na? Kasi hindi na kailangan, mga kapatid. Ngayon nag-aasawa tayo para may kasama, para may mag-alaga ng lahi sa eternity. Kasama na natin si Jesus 24 oras, kompleto na, puno na. Makikita natin sa Revelation chapter 21 verse 3, narito ang tabernakulon ng Diyos na nasa mga tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa puso natin, alam ng Diyos na iniisip natin pamilya natin. Yes, mga kapatid. Ngunit tatandaan natin,
Kung nasa kay Jesus tayo, ang mga pangako ng mahal na Diyos yung ating paninindigan at ating aasahan na magkasama-sama tayo sa eternity. Hindi bilang mag-ina, kundi bilang mga anak ng Diyos. Sabay-sabay sumasamba. Ibig sabihin mga kapatid, yung pamilya natin sa ngayon, na anak natin, apo, mga asawa, hindi na ho natin masasabi na ganun doon sa eternity life. Kasi mga kapatid, kasama pa rin natin siya, ngunit yun ang sinasabi na mga kamag-anak na natin, kapatid natin kay Kristo. Yes mga kapatid, di ba napakaganda? Kaya dapat natin titingnan mga kapatid, ang panahon ngayon, may asawa, anak pa ba? Oo. Yes mga kapatid, meron. Ang 1,000 years kasama si Kristo, oo, para sa naliligtas sa tribulation. Yes mga kapatid, mga asawa pa rin. Bagong langit at bagong lupa, hindi na. Gaya ng mga anghel na sa Mateo chapter 22 verse 30. Ibig sabihin mga kapatid, pag sa second life na, wala na mga kapatid. Yung eternity life na, nakasama natin si Kristo. Yes, but within 1,000 years sa pamumuno, yung mga taong maiiwan sa tribulation, yung makaligtas sa tribulation, ay maliligtas pa. So, ibig sabihin mga kapatid, ang mga bagay na yon dapat natin unawain at bigyan natin ng tamang mga tinatawag na pag-uunawa upang magkaroon tayo ng kaliwanagan at hindi tayo kamali sa mga landas na tinatahak natin patungo sa landas na kasama natin ang Diyos. So manalangin tayo mga kapatid. Lord, salamat sa malinaw na pagpaunawa na aking ibinabahagi. Inihingi ko sa iyo, Panginoon, yung lakas upang lalo akong magkaroon ng pag-uunawa sa mga bagay na aking babasa sa Biblia at aking maipaliwanag at aking maibahagi sa aking mga kapatid dito sa live ko. Alam namin, Panginoon, na alagaan mo kami, alagaan mo ang buong pamilya namin, at bigyan mo kami ng tamang daan, tamang pag-uunawa upang maunawaan namin kung anong dapat namin gagawin upang magkaroon kami ng kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Magkaroon kami ng tamang landas na aming tatahagin upang magkaroon kami ng paglaom na makasama si Jesus Christ. Lord, napapasalamat kami sa mga bagay na ibinigay mo sa amin. In the name of Jesus Christ, Amen.